Si Steph Curry at ang Warriors ay wala pang kahit anong off-season move. Si Kevin Durant ay tinrade ng Phoenix Suns. At ngayon, si LeBron ay may issue sa front office ng kanyang team at nagbabadyang umalis. Ang tatlong players na yan, na dahilan ng away ng madaming Pinoy NBA fans ay unti-unti nang nawawalan ng relevance sa liga. Hindi may tatanggi na sa edad nilang 36, 37 at 40 ay papalag pa ang mga stats ng tatlong to. At literal na mas maganda pa ang mga stats nila kahit sa ilang mga batang superstars ngayon. Si Kevin Durant ay tinrade ng Phoenix Suns papuntang Houston Rockets na parang nag-trade lang ng role player. May average pa siya last season ng 26.6 points, 6 rebounds, 4 assists na may 52.7% sa field. Hindi man lang siya nilaban ng Suns o nakipag-negotiate man lang gaya ng ginagawa ng Bucks every time na magre-request ng trade si Giannis. Hindi na talaga tulad ng dati na pag may KD ka na sa team mo, supporting cast na lang ang hahanapin ng team para ipalibot sa kanya. Habang ang Golden State Warriors ay nahihirapang maghanap ng trade partner o free agent na mapapapirma sa team nila. Si Al Horford na nga lang ang option nila pero si Horford ang pinagpipilian ay magsasign sa Warriors o magre-retiro. Samantalang noong 2015 to 2020, puntahan ng Warriors nang gustong magkaroon ng kampyonato. Madaming gusto makipag-teammate kay Curry dahil wala naman siyang ego at never siya nagpa-trade ng ka-teammate niya. Pero ngayon, sinisisi na madaming Warriors fan si Mike Dunleavy dahil parang wala daw itong ginagawa para i-improve ang roster nila. Pero wala nga ba talaga? Dahil I'm sure bilang GM ng team, sinubukan niya ang lahat. Pero malamang hindi sila ang pinipili ng mga free agents na tina-target nila. And same issue with LeBron and the Lakers. Matatandaan na kinuha ni LeBron ang kanyang player option na $52.6 million. Madami ang nagtaka bakit hindi siya pumirma ng contract extension gaya ng ginagawa niya taon-taon. Pero sa pinaka-latest na report, wala naman daw talagang inoffer ang Lakers na extension para kay LeBron. Ano nga naman ang pipirmahan niya? Nasundan na yon ang issue na hindi daw nasabihan si LeBron about sa pagbebenta ng franchise. Pero na-inform si Luka. May mga meetings na si Luka lang ang kasama at hindi nakasama si James. At ayon sa report, naiintindihan naman daw ni LeBron na kailangan niya nang ipasa ang torch and in fact ginawa niya na dati yung kay Anthony Davis. Pero this time, yung process ng transition ang hindi nagugustuhan ni LeBron. At isa pang tinuturong dahilan ay dahil wala daw nakuhang big name sa free agency ang Lakers dahil nagtitipid o naghahanda para sa future. Well, it doesn't make sense nga naman since meron kang LeBron, Reeves and Luka sa team. Hindi mo pwede pagsabayan ang win now mode at rebuild. Unless gusto na talaga ng Lakers na mawala na ang kontrata ni James sa team para magsimula nang mapalibutan si Luka ng mga tulong na kailangan niya. Kaso, pinikap ni LeBron yung player option niya. Para nga naman buyout lang ang matirang option ng team dahil may no trade clause din si LeBron sa kontrata. But either way, secured ang 52 million ng lolo nyo. Pero parang kailan lang ng pinangunahan ni KD, Steph at LeBron ang Team USA para may uwi ang gintong medalya. Pero ngayon, unti-unti na natin nakikita ang epekto ng edad nila. Na kahit ang mga sarili nilang team ay hindi na sila ang mga gustong gawing centerpiece ng prangkisa. Hindi na sila ang priority. Hindi na nakabase sa kanila ang magiging desisyon ng mga management. Hindi na madami ang gustong mag-invest para sa kanila. Ang mga teams ay nakatingin na sa future at hindi na sa kayang ibigay ng tatlong yan ngayong parating na season o sa susunod na taon. But at the end of the day, ang NBA ay isa pa ring business. At ganun talaga. Ang magagawa na lang natin ay enjoyin ang mga natitira nilang taon sa liga. Please follow or subscribe and always stay clutch. Peace.